Mami, Daddy, aray ko. Tulungan niyo po ako. Mami, sobrang sakit po ng tiyan ko. Mahimbing pa sana ang tulog ni Gustavo. Ngunit mula sa kabilang silid ay dinig na dinig niya ang pagsigaw ng kanyang anak. Kaagad naman silang nataranta ng kanyang asawa, kung kaya napabalikwa sila ng bangon at tinungo ang kwarto ng kanilang anak. Pagkapasok sa silid ay tumambad sa kanilang maputlang mukha ni Jenny, ang nag-iisa nilang anak. Bukod sa maputla, ay namimilipit rin ito sa sakit ng tiyana. Diyos ko! Anak! Jenny! Ano nangyayari sa'yo at sobrang putla mo? Jenny, ano masakit tiya? Bakit ka namimilipit dyan? Mami, aray ko. Sobrang sakit po. Daddy, tulungan niyo po ako. Hindi ko po alam kung ano tong tumubo sa tiyan ko. Pero sobrang hapdi Anong tumubo? Halika at titignan ko. Fina, ano yan? Diyos ko! Bakit ganyan? Ano nangyari dyan, ha, Jenny? Bakit sobrang itim ng tiyan mo? Parang nasunog. Hindi ko po alam, Ma'am. Pag-ising ko, umahapdi na po to. Tapos, nang tignan ko, nakita ko pong natutuklap ang balat ko sa tiyan. Aray! Kaya, hinawakan ko at hinila. Ang sakit po ng tiyan ko. Ayan po sa sahig ang balat na tinuklap ko. Sabay na napatingin sa sahig sina Gustavo at Fina. Halos lumuha ang mga mata ni Gustavo nang makita ang natuklap na malapad na balat ng kanyang anak sa sahig. May bahid pa yun ng umitim na dugo. Dahil sa takot ng kanyang asawa, ay halos mapatda ito sa kinatatayuan. Fina, hindi na maganda to. Daddy! Sobrang hapdi talaga! Gustavo! Bilisan mo! Tawagin mo si Miguel! Kailangan ko ng maligamgam na tubig para ipamunas sa noo ng anak natin. Nilalagnat siya! Dalian mo! Oh, sige, sandali. Miguel! Miguel, nasan ka? Jenny, anak, tiisin mo lang, ha? Huwag kang hihinga ng bigla, ha? Dahan-dahan lang. Diyos ko, ang init ng balat mo. Aray! Mami! Hindi ko po gusto ang pakiramdam na to. Hindi ko po kaya. Miguel! Naririnig mo ba ako? Bilisan mo! Sir, ano po nangyayari? Magdala ka ng tubig. Maligamgam. Bilis! Opo sir, sandali lang po. Aray! Napatayo si Gustavo sa gilid ng kama habang nanginginig ang mga kamay. Nakita niyang hindi na mukhang simpleng sugat lamang ang nasa tiyan ni Jenny. Habang umiiyak ang anak nila, ay parang mas lumalaki at kumukulubot pa ang paligid ng sugat. Hindi niya alam kung anong dapat gawin. Kung hahawakan niya ba ito, pero baka lalo pang masaktan ang bata. Isa lang ang alam niya, hindi ito normal at hindi niya pwedeng panoorin na lamang ang anak. Kinakabahan din siya ng sobra. Dati, kahit na anong problema o emergency noon sa negosyo, ay kaya niyang lagpasan. Pero ang kakaibang nangyayari sa nag-iisang anak ay hindi. Iba ito. Anak niya ang sangkot at walang kasiguruhan kung anong mangyayari. Muli niyang sinipat ang sugat ni Jenny. Hindi niya sinasadya. Pero napaatras siya ng bahagya. May singaw na lumalabas at amoy sunog na goma.
Hindi niya sinabi kay Fina ang nakita para hindi na ito mag-alala. Hindi na niya kailangan pang dagdagan ng takot ng kanyang asawa. Sir, ma'am, eto na po ang maligamgam na tubig. Dito, bilis. Sobrang taas ng lagnat niya, Jenny. Miguel, ilagay mo na lang dyan sa mesa. Ako na ang kukuha. Opo, ma'am. Kumusta po si Ma'am Jenny? Huwag ka na magtanong. Lumabas ka na muna. Dali! Opo. Pagkaalis ni Miguela ay saka na pabuntong hininga si Fina at binasa ng kaunting tubig ang hawak nitong bimpo. Nanginginig ang bawat galaw nito habang pinupunasan ang gilid ng sugat ng kanilang anak. Ramdam ni Gustavo ang bigat sa dibdib ng asawa. Pareho silang kinakabahan dahil sa takot na baka mawala sa kanila ang nag-iisang anak. Jenny, anak. Sandali lang. Dadalhin ka namin sa ospital. Daddy! Hindi ko po kaya. Masyadong masakit. Parang may kung ano sa loob ng sugat ko. Ang hapdi. Ang init. Aray, hindi ko maintindihan. Gustavo, hindi siya pwedeng tumayo. Tingnan mo. Ha? Namumutla nga siya sa sobrang sakit kapag ginagalaw. Ay, aray ko. Mami! Mami, tulungan mo ko. Hindi ko po kaya. Aray. Ayoko po mamatay. Huwag kang magsalita ng ganyan, Jenny. Nandito lang kami na mami mo. Hindi ka mawawala. Nandito kami. Gustavo, tumawag ka na ng ambulansya. Bilis! Oo, sige. Tatawag na ako. Pero bago niya maidial ang emergency number, ay biglang napasigaw ulit si Jenny. Mas malakas kesa kanina. Mami! Daddy! Aray kong init! Ayoko na po! Ang sakit! Anak, wag! Huminga ka! Huminga ka lang! Jenny, anak, huwag ka na sumigaw. Huminga ka ng dahan-dahan. Hinga lang, anak. Mawawala din yan sakit. Sa ngayon, tiisin mo muna. Daddy! Aray ko! May kumikirot sa loob! Parang may pumuputok! Tulong! Tulong, Mami! May gumagalaw sa loob ng tiyan ko! Gustavo! Hawakan mong braso niya. Nanginginig ang anak natin. Jenny, anak, nasa tabi mo kami. Huwag kang bibitaw. Mabilis na hinawakan ni Gustavo ang anak sa braso nito para hindi ito mahulog sa tindi ng panginginig. Nakikita niya ang bawat pagdaing, bawat pag-igik, bawat pag-iyak ni Jenny. Pero wala siyang magawa. Kahit gaano siya kalakas na tao. Pero sa nangyayari sa kanila ay napakahina niya. Sa isip niya ay paulit-ulit lang ang isang tanong. Ano ang nangyayari sa anak nila? Fina, tignan mo yung sugat niya. Ayoko nang tingnan. Gustavo! Hindi ko kaya. Pero Fina, mas lumalaki yata. Diyos ko. Diyos ko. Bakit naman ganito? Mom! Dad! Ang dilim po! Umiikot po lahat sa paligid. Ang sakit! Jenny! Anak, huwag kang pipikit ha! Kahit ano mangyari. Gustavo, bakit hindi ka pa tumawag ng ambulansya? Mommy! Bitiwan mo ako! Ang sakit!
gagawin natin? Hindi na siya tumitigil sa iyak. Anak, halika. Bumangon ka. Dadaling ka namin sa ospital. Wag! Daddy, wag! Sinabi namang sakit eh! Pag hinahawakan niyo ako, mas lalong humahapdi! Gustavo, hindi ko siya mahawakan. Tingnan mo. Kapag dinampi kong daliri ko, nanginginig siya sa sobrang sakit. Jenny, anak, sandali lang. Kanina hindi ka naman nasasaktan ah. Daddy, wag! Mas masakit pag may dumikit! Ayoko! 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 Diyos ko, anak. Ano nang nangyari sa'yo? Hindi pwede to. Tatawagan ko na si Doc Rivas. Parang may kumakagat sa loob ng tiyan ko! Sobrang sakit! Aray! Nanginginig ang kamay ni Gustavo nang muling tawagan ng kanilang family doctor. Habang kausap niya si Doc Rivas, ay nakatingin siya kay Fina na halos maiyak na sa takot. Si Jenny naman ay nakahiga pa rin at panayang daing sa matinding sakit. Doc, dali, pumunta kayo dito sa amin. Hindi namin magalaw ang anak namin sa sobrang sakit ng nararamdaman niya. Sige, Sir Gustavo. Pupunta ako ngayon. Huwag niyo munang gagalawin ng sugat, ha? Anong gagawin namin? Hindi siya makahinga sa sakit. Sa ngayon, punasan niyo na muna ng malamig na tubig ang noo at mga braso niya. Huwag sa mismong sugat niya. Sige, maghihintay kami. Miguel! Miguel, nasan ka? Sir! Sir! Andito po ako. Ano pong kailangan nyo? Tubig. Malamig na tubig, tsaka tuwalya. Bilis! Hoy! Huwag kang tumayo lang dyan na parang statwa! Opo! Opo, sir! Miguel, dalian mo. Naaawa na ako sa anak natin. Mommy! Mommy! Tulong! Tulungan mo ko! Anak, konting tiis na lang. Parating na ang doktor. Daddy, parang sinusunog ang loob ko. Marami silang gumagalaw sa loob. Tinitibayan ni Gustavo ang sarili habang nadidinig ang daing ng kanyang anak habang hinihintay ang doktora. Hanggang sa ilang minuto ang lumipas ay kumatok na si Doc Rivas na halatang nagmamadali dahil pawisan ito at humihingal. Nasa si Jenny, Sir Gustavo? Dok, hindi siya tumitigil sa kasisigaw sa sobrang sakit. Dok, tignan mo to. Parang nalapnos. Tapos nung hinila daw niya, natuklap ang balat. Dok, ang sakit po. Huwag niyo pong hawakan! Sige, Jenny. Hindi ko muna gagalawin. Titingnan ko lang, ha? Pagkakita ni Doc Rivas sa sugat ay bigla itong napakunot noo. Lumapit itong mabuti, pero hindi nito hinawakan ang sugat at tila natatakot din na baka mas lalo itong lumala. Sir Gustavo, Ma'am Fina, kailan nagsimula to? Kanina lang po, pagising niya, humahapdi daw. Tapos pagtingin niya, may parang tumubo dito. Hinila niya kaya natuklap yung balat. Dok, anong sakit yan? Infection ba? Allergic ba siya sa kung ano? Hindi ko pa alam. Kukunan ko siya ng dugo. Kailangan siya ma-blood test. Wag, Dok! Dok, huwag niyo pong hawakan! Sige. Relax ka lang, ha? Sandali lang tong pagtusok ko. Anak, magpakatatag ka ha? Para mawala na yung sakit na nararamdaman mo. Habang kinukunan ng dugo si Jenny, ay nanginginig ito sa sakit. Kumapit naman si Fina sa braso ni Gustavo
dahil para itong mawawalan ng malay. Dadalhin ko to sa lab. Tatawag ako kapag may resulta na. Dok, anong gagawin namin habang hinihintay ang sagot mo? Ipahid niyo muna tong cream sa paligid lang ng sugat niya. Sa ngayon hindi ko pa masasabi kung ano to. Pero hindi to ordinaryong sugat. Ipainom niyo rin muna tong gamot nang sa ganun mawala ang lagnat niya. Dok, delikado ba ito? Hindi ko masasagot yan hanggat wala pang test result. Miguel, huwag kang tumunga nga dyan sa pinto. Pasensya na po, sir. May iuutos pa po ba kayo? Gustavo, hayaan mo lang si Miguel. Wala naman siyang ginagawang masama. Mami. Mami. Nauuhaw po ako. Sandali na lang anak. Hintayin natin ang tawag ni Doc. Magiging okay ka rin. Makaraan ng ilang oras na puro iyak, ungol at manginginig ni Jenny, ay tumunog ang cellphone ni Gustavo. Kinabahan siya nang makita si Doc Rivas ang tumatawag, pero kaagad niya itong sinagot. Doc, may resulta na ba? Sir Gustavo, normal po lahat ng results ng laboratory ni Jenny. Ano? Normal po. Walang infection. Walang allergy. Wala rin pong bakterya o kahit anong kakaibang level. Anong ibig mo sabihing normal? Doc, nakita mo ba yung tiyan niya? Yung sugat niya? Parang nasusunog ang balat ng anak ko tapos sasabihin mo normal? Sir, hindi ko rin maipaliwanag. Wala talagang lumabas sa test. Kahit yung CBC niya, normal lahat. Paano yan? Anong gagawin namin? Padadalhan ko kayo ulit ng panibagong cream para sa sugat niya. Pampahupa lang na hapdi. Kailangan ko pong pag-aralan ulit ang kaso niya. Iba to, sir. Hindi ako sigurado kung anong pinagmulan. Doc, hindi na kami makatulog sa takot dito. Sir, pag-aaralan ko muna ulit. Tatawag ako ulit mamaya. Nang matapos ang pakikipag-usap ni Gustavo kay Doc Rivas, ay bigla na namang namilipit sa sakit si Jenny at halos hindi siya makahinga. Nakita ni Gustavo ang sugat nito na parang mas lumaki pa, mas umitim at mas kumulubot ang paligid nito. Parang nagbubutas pa ilalim. Wala siyang magawa kundi ang mapaluwa sa nakikitang pagdurusa ng kanyang anak. Hanggang sa... Chang, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Gusto ko nang umurong. Hindi ko alam pero naawa ko kay Jenny. Wala na ba talaga ako magagawa? Hindi ko na ba pwedeng bawiin ang kulam? Nang gabing yun halos hindi makatulog si Gustavo sa kakaisip sa mga nangyayari kay Jenny. Kaya bumaba siya mula sa kwarto nila para uminom sana ng tubig. Pero bago siya makarating sa kusina, ay narinig niya ang mahinang boses ni Miguel sa likod bahay. Noong una, inisip niyang baka nakikipag-usap lang sa kapatid o kamag-anak. Pero nang marinig niya ang salitang kulam, ay parang bigla siyang binuhusan ng malamig na tubig. Hindi siya nakakilos at halos hindi makahinga. Para siyang estatwa sa may pintuan habang pinakikinggan ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Miguel. At sa bawat salitang yun, dahan-dahang gumuho ang mundo niya. Miguel! Sir? Ano yung narinig ko? Sir, hindi niyo po naiintindihan. Sagutin mo ko! Anong pinagsasabi mong kulam? Anong ginawa mo sa anak ko? Sir, hindi ko po sinasadya na ganito kalala ang mangyayari. Huwag kang magsinungaling. Narinig ko lahat. Sinabi mo pang hindi mo na kayang makita si Fina na umiiyak. Ibig sabihin, ikaw may kagagawa nito. Oo, ako nga. Miguel, Diyos ko naman, bakit mo... Kasi wala kayong alam. Wala kayong alam sa pinagdaanan namin ng nanay ko. Anong koneksyon yan sa anak ko? Siya ang anak nyo. Siya ang minahal nyo. Siya ang binigyan nyo ng bahay, ng pagkain, ng oras at ng pamilyang buo.
Anak ko siya. Natural lang na. At ako? Ano ako, sir? Anong ibig mo sabihin? Anak niyo rin ako, sir. Miguel, huwag kang magbiro ng ganyan. Hindi ako nagbibiro. Ako ang anak mo sa babae na iniwan mo. Iniwan mo kami, sir. Alam mo ba kung ano itsura ng nanay ko? Nang araw na sinubukan kanyang puntahan? Basang-basa sa ulan. Kahit may lagnat at kahit nanginginig. Naghintay kami sa labas ng opisina mo. Pero hindi mo man lang kami hinarap. Miguel, hindi. Sabihin niyo wala ako rito. Yun ang sinabi mo noon. Narinig namin mismo. Miguel, iba. Iba? Iba ba ang gutom, sir? Iba ba ang walang pambili ng bigas? Iba ba ang gabing umiiyak ang nanay ko dahil hindi ka man lang nagpapadala ng pera? Iba ba ang araw-araw na inaasam ko na baka bigla kang dumating para tulungan kami? Tapos makikita ko dito. Si Jenny, may bagong cellphone, may bagong gamit, may sariling kwarto, may magulang na laging nasa tabi. Tapos kami, nagdusa kami. Hindi mo alam ang hirap na dinanas ng nanay ko para lang buhayin ako. Para lang itaguyod ako. Nasagasaan siya at hindi na nakalakad pa. Hanggang sa namatay siya. Pero hindi pa rin niya magawang magalit sa inyo. Pero ako, galit ako. Galit ako kasi wala kayong kwentang ama. Miguel, anak. Huwag mo akong tawaging anak. Kung anak mo ako, bakit mo kami pinabayaan ng babaeng pinangakuan mo rin ng pagmamahal pero hindi mo binalikan? Hindi ko alam. Hindi ko alam na ganito. Tama ka. Hindi mo alam. Hindi mo inalam. Miguel, tanggap ko na galit ka. Pero bakit mo dinamay si Jenny? Inosente siya. Wala siyang kasalanan sa ginawa ko noon. Oo, inosente siya. Pero inosente rin ako noon, sir. Hindi mo pwedeng ipantay yan sa... Pero pareho kaming bata. Pareho kaming walang laban. Pero siya, pinili mong protektahan. Ako, pinili mo akong takbuhan. Hindi na nakapagpigil si Gustavo. Lumapit siya at hinawakan ng balikat ng binata. Pero umiwas si Miguel. Nagkamali ako. Oo, inaamin ko. Pero hindi ko alam na may anak ako sa nanay mo. Hindi ko alam na... Huwag mong gawing dahilan yan. Isang tawag lang sana. Isang sulyap lang sana. Isang araw na pagkuha sa akin. Sana buhay pa si mama ngayon. Pero hindi mo ginawa. Kaya nagawa ko saktan ng taong alam kong masasaktan ka rin kapag napahamak. Ang pinakamamahal mong anak. Kaya mo siya pinakulam. Oo. Pinakulam ko ang kapatid ko. Hindi ko intensyong patayin siya. Gusto ko lang maramdaman mo yung sakit. Yung takot. Yung pakiramdam na baka mawala siya sa'yo. Tulad ng pagkawala ng nanay ko sa akin. Hindi ko kayang ibalik ang nakaraan. Pero bakit hindi ka lumapit? Bakit hindi mo sinabi kagad sa akin? Lumapit ako, sir. Nung nag-apply ako rito, umaasa akong makikilala mo ako. Na kapag nakita mo ang mukha ko, maalala mo si nanay. Pero wala eh. Baliwala lang ako sa'yo. Hindi mo na naalala ang nanay ko. Gustong gusto kong malaman mo na anak mo rin ako. Hindi kumukurap si Gustavo. Nanlaki ang mga mata niya. At doon na, nakaramdam siya ng matinding pagsisisi. Miguel, hindi ko man lang naisip. Kaya ako kinausap ang tiyahin ko para lumapit kay Mang Ambo. Dahil kahit lumapit ako sa'yo, hindi mo pa rin naramdaman na anak mo ako. Anong kailangan kong gawin para itama ito? Hindi ko alam, sir. Huli na ang lahat. Hindi ko alam kung may babaliktad pa yung ginawa ko. Kung may tatama ako pa. Hindi. Hindi ako papayag. Hindi ko hahayaang mamatay ang anak ko. Kakapit ako kung kanino man. Hahanapin natin si Mang Ambo. Aayusin natin to. Sir, Makinig ka sa akin. Hindi kita isusuko, anak.
hindi kita sasaktan. Pero kailangan mo akong samahan. Kailangan mo kaming tulungan. At pagkatapos, aasikasuhin ko ang lahat ng utang ko sa inyo ng nanay mo. Pero ngayon, unahin natin si Jenny. Kapatid mo pa rin siya. Doon tuluyang bumigay si Miguela at napaupo sa sahiga. Dala ang bigat ng konsensya at pagsisisi. Ganun lamang nito nakita sa mukha ni Gustavo. Miguel, anak mang kita o hindi, tutulungan kita. Pero tulungan mo muna kaming iligtas ang kapatid mo. Kung tama man ang lahat ng narinig ko, bawiin mo ang ginawa mo sa anak ko, Miguel. Nagmamakaawa ako. Wala nang puwang ang galit sa akin. Ang mahalaga ay mailigtas si Jenny. Kasabay ng pagtulo ng luha sa mga mata ni Miguela ay ang pagtango nito at kaagad na tumakbo palabas. Alam ni Gustavo na gagawin nito ang tama. Hindi nga siya nagkamali at pagkalipas ng ilang oras ay bumalik si Miguela kasamang isang matandang lalaki. Sir, ma'am, andito na po si Mang Ambo. Pagpasukin mo! Bilis! Hindi na namin alam ang gagawin namin. Hindi ko na kaya! Diyos ko, Jenny, anak. Huwag niyo siyang gagalawin. Lumapit dito ang may utos nito. Ako po, Mang Ambo. Miguel, anong gagawin mo? Hayaan mo si Mang Ambong gumawa ng paraan. Nanginginig ang kamay ni Gustavo habang inihiga si Jenny sa kama. Patuloy namang umiiyak ang dalaga at nagsusuka pa rin ng mabahong berdeng likido at ang sugat sa tiyan nito ay kumikibot-kibot na parang may gumagalaw sa loob. Inilabas ni Mang Ambo ang mga gamit nito sa panggagamot. Isang pirasong tela, isang maliit na bote ng langis, ugat ng halaman at mangilan-ngilang dahon. Miguel, lumuhod ka rito. Hawakan mo ang kamay ng kapatid mo. Opo, Mang Ambo. Bakit siya? Bakit kailangan pa niyang... Sa kanya nang galing ang utos. Siya rin ang may karapatang bumawi nito. Kung hindi siyang aako'y hindi ito matatapos. Gustavo, hayaan mo na. Basta mailigtas lang ang anak natin. Pero paano kung may mangyari kay Miguel? Hindi ba babalik sa kanya sumpa? Walang sumpang babalik kung maluwag sa loob ang pagbawi nito. Pakiusap. Tiyakin niyong hindi ito babalik sa anak kong si Miguel. Ayan na naman ang sakit. Mom, aray ko. Nandito lang kami, anak. Hindi ka namin iiwan. Jenny, patawarin mo ako. Ako to. Kasalanan ko ang lahat. Bakit? Simulan na natin. Huwag kayong makikialam kahit anong makita nyo. Kahit na ano pang marinig nyo. Kundi masisira ang pagbawi ng sumpa. Tinapik ni Mang Ambo ang tiyan ni Jenny. Pagkatapos ay idinampi ang bote ng langis. Sa kabahagyang pinatakana at pinisilang kaunti ang balat habang may ibinubulong na orasyon. Napatras sina Fina at Gustavo. Nakita nilang parang may gustong lumabas mula sa loob ng sugat. Parang may bumubundol. Parang may gustong tumalon palabas ng tiyan ni Jenny. Nang buksan ni Mang Ambo ang tela at ilagay sa ibabaw ng sugat, ay bahagya yung gumalaw. Daddy! Mommy! Get it out! Please! Get it out of me! Anak! Ay, Diyos ko! Anong gagawin ko? Tama na! Tama na, Mang Ambo! Hindi ko na kayang matiis ang paghihirap ng anak ko! Huwag! Hindi pa tapos! Mang Ambo, bilisan niyo po. Hindi ko na kayang marinig na umiiyak si Jenny. Miguel, humingi ka ng tawad habang hawak mo ang kamay niya.
Jenny, kapatid kita. Patawarin mo ko. Hindi ko alam na ganito kalala mangyayari. Hindi ko alam na ganito ka masasaktan. Patawarin mo ko. Bakit mo ginawa? Anong ibig mong sabihin? Dahil galit ako. Galit ako kasi naiinggit ako sa'yo. May tatay ka. Ako wala. Ang sarap ng buhay mo. Samantalang kami naghihirap. Nakakakain ka ng masarap na pagkain samantalang kami walang makain. Walang araw na hindi umiiyak si mama bago siya namatay. Kaya galit ako. Pero nagsisisi na ako. Mali ang ginawa kong to. Miguel, anak, I'm sorry. Please, tama na. Sir, Papa, hindi ko akalain na magagawa ko to. Nabulag ako sa galit, kaya hindi ko napigilan ang sarili ko. Pero ngayon, hindi ko pala kayang makitang nahihirapan si Jenny ng ganito. Sa puntong yun ay umiiyak si Gustavo. Hindi niya inaasahan na maririnig ang salitang papa mula kay Miguela. Lalo na sa ganitong pagkakataon na hindi niya alam kung paano hahatiin ang sarili. Galit siya sa sarili dahil iniwan niyang anak sa labas. May bigat din sa dibdib niya dahil sinaktan ni Miguel si Jenny. At takot dahil baka hindi na umabot ang ritual para kay Jenny. Ilang sandali pa'y bahagyang inihampas ni Mang Ambo ang kanyang kamay sa kama at kasabay noon ang paggalaw ng tela na nakatakip sa ibabaw ng sugat ni Jenny. Parang may tumalon mula sa sugat nito at sumabog ang itim na likido palabas. Mabaho, malapot at parang langis na bulok ang amoy nito. Napasigaw si Jenny. Pero pagkatapos ng ilang sandali ay kumalma ito. Wala na ang kirot at tumigil na ang panginginig nito. Ngunit naroon pa rin ang sugat. Natuwa silang lahat nang umiyak si Jenny. Pero hindi na sa sakit, kundi sa ginhawa na naramdaman na. Mommy, Daddy, parang gumaan. Anak! Ay, Diyos ko! Jenny! Jenny! Anak, salamat. Salamat. Jenny, patawad. Kuya, hindi ko po kaya magalit. Pero, salamat. Kasi tinulungan mo ko. Tapos na ang sumpa. Pero ang sugat sa pamilya nyo, kayo ang gagamot niyan. Salamat, Mang Ambo. Salamat sa ginawa niyo. Kung hindi kayo dumating, baka wala na ang anak namin. Mang Ambo, maraming salamat po. At, Sir, Ma'am Fina, hindi ko alam kung paano babawi pero... Miguel, anak kita. Kahit mali ang ginawa mo, nandito pa rin ako. Hindi ko kayang talikuran kang ngayon. Pareho tayo nagkamali, pero pwede pa nating itama yun. Pa, sorry po. Patawarin niyo ako. Miguel, naiintindihan kong nararamdaman mo. Alam kong may pilat pa rin sa puso mo dala ng mga sugat ng mga nakaraan. Magtulungan tayong maghilom yun. Anak ka ni Gustavo. Parte ka ng pamilyang ito. Kuya, gusto ko magkaroon ng totoong kuya. Kahit ngayon lang kita nakilala. Patawad po. Jenny, patawarin mo sana ako. Nagsisisi ako sa ginawa ko sa iyo. Hindi ko pala kayang makita kang naghihirap. Hindi ko kayang makita ang kapatid ko na nasasaktan. Patawarin mo rin ako, anak. Patawarin mo ko sa pagkakamali ko noon. Sana hayaan mo kong bumawi sa'yo bilang ama mo. Lumapit si Gustavo at hinawakan si Miguel sa balikat.
Niyakap niya ang anak at inalo sa pag-iyak. Ang galit ay parang apoy na akala mo'y kaya mong kontrolin. Pero kapag bumalot yun sa puso mo, ay ikaw rin ang unang susunugin ito. Walang ibang kayang umapula sa apoy ng galit, kundi ang pagpapakumbaba at pagpapatawad. Pagpapatawad na magiging daan sa kapayapaan. Ang pangako ni Gustavo ay hindi natapos sa salita lamang. Pinaramdam niya kay Miguel ang pagmamahal niya rito bilang isang tunay na anak. Wakas,